Eunice POV. Nagtago kami ni Manang sa safe room. Sa totoo lang ay ngayon ko lang talaga nalaman na may safe room pala dito sa bahay. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa labas pero umaasa ko na walang mangyaring masama sa asawa ko. Hindi ko kakayanin kung napahamak na naman siya at dahil na naman sa akin. Alam kong uuwi na siya kagad dito. Napahawak ako kay Manang dahil biglang bumukas ang pintuan. Love, narinig ko na tawag sa akin ni Eman. Mabilis akong tumayo at sinalubong ko siya. Kaagad ko siyang niyakap. Okay lang ba kayo? Okay ka lang ba, love? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Hindi ako nasaktan, love. Pagdating ko'y wala na sila. Mabuti naman at walang nangyari sa inyo. May kasama ko mga pulis para mag-imbestiga sa nangyari. Kahit alam ko na kung sino may gawa nito ay kailangan ko pa rin itong idaan sa tamang proseso. Aniya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita at nanahimik na lang ako. Pero proud ako sa asawa ko dahil kahit ba alam kong galit siya ay pinipilit niya pa rin na maging mabuti. Kaya siguro marami ang kaaway niya dahil isa siyang matuwid at marangal na pulis. Lumabas kami sa safe room at si Emma nang humarap sa mga pulis. Pero hinatid niya muna ako sa silid namin. Nang makalabas ng asawa ko'y kaagad kong tinignan ang flash drive na nilagay ko sa drawer. At tama nga ako dahil wala ito. Matalino si Albert, kaagad niyang nahulaan ang sinabi kong hawak ko laban sa kanya. Kaya pala hindi na sila naabutan ni Eman dahil alam na nila kung saan na sila dapat pumunta. Ayoko magtagal dito sa silid namin kaya bumaba ako ulit. Nakuha niya man ito ay kay Ate Micaela pa rin ang buong mga detalye. Naririnig kong asawa ko na galit. Pinapagalitan niya mga guards ng subdivision. Lumapit naman ako sa kanya para pakalmahin siya. Mabuti na lang at nakinig siya dahil natatakot din ako dahil galit na galit siya ngayon. Humingi naman ako ng pasensya sa mga guards. Alam ko namang ginagawa rin nilang trabaho nila. May mga pagkakataon talaga na may mangyayaring ganito at naisahan sila ng mga to. Chiefy, huminahon ka na. Ginawa rin naman nilang trabaho nila, saad ko sa kanya. Paano ko magiging mahinahon, love? Nalaman ko na ginamit na naman niya ang connection niya. Ngayon ko lang nalaman na may pinsan pala siyang nakatira dito. Sabi sa akin ng asawa ko. Kaya pala mabilis silang nakapasok dito sa subdivision. Hayaan mo na sila, Chiefy. Mas mabuti pa rin na gawin natin ang tama. Sabi ko naman sa kanya. Sorry, love. Malungkot na pahayag niya sa akin. Bakit ka nagsusorry? Tanong ko sa kanya. Dahil hindi kita naalagaan. Dahil pabaya akong asawa. Paano na lang kung hindi tayo nag-usap? Baka sinaktan na nila kayo. Makakapatay talaga ako kapag ginalaw ka nila. Malungkot ang mga mata niya habang nagsasalita siya. Chiefy ko, huwag mo isipin yan. May guardian angel pa rin tayo dahil hindi niya tayo hinayaang mapahamak. Nakangiting sabi ko sa kanya para hindi na siya malungkot pa. You're right, love. Thank God dahil safe kayo. Hinalikan niya ako sa labi bago niya ako kinulong sa mga bisig niya. Kaya napangiti naman ako dahil ramdam ko na kahit papaano'y okay na siya. Nasaan ang durian ko? Pabirong tanong ko sa kanya. Love, wala akong mahanap na durian na walang amoy. Pwede bang iba na lang? Tanong niya sa akin. Pwede naman, ikaw na lang ang kakainin ko. Pabirong sagot ko sa kanya. Shit, wag ka namang ganyan, love. Namumulang sabi niya sa akin. Bakit naman po? Ayaw mo ba? Kasi ako... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong siniil ng isang halik. Kaagad naman akong kumapit sa batok niya pero bigla kami napatigil dahil may mga biglang tumikim. Chief, nandito pa po kami, sabi ng isang pulis. Shit, pumikit kayo. Rinig ko na mura ni Eman. Nakapikit na kami, Chief. Hiniling ko na lang sana ay bumuka ang lupa at kainin ako dahil hiyang-hiya talaga ako. Bakit kasi ang harot ko? Nakalimutan ko na nasa paligid lang pala sila. Niyakap ako ni Eman at sinasabi niya sa akin na okay lang daw. Pero kumalas ako sa kanya at mabilis na tumakbo paakyat sa hagdanan namin. Love, don't run dahil baka madapa ka. Saway niya sa akin pero hindi ako nakinig dahil sa nahihiya nga ako sa nangyari. Mabilis naman siyang umakyat at binuhat ako. Narinig ko naman ang mahina niyang tawa kaya hinampas ko siya sa braso. Sige, tumawa ka pa. Nakakainis ka? Naiinis na sabi ko sa kanya. Ikaw kasi, love. Sige, ulitin mo pa dahil sa labas ka talaga matutulog. Pananakot ko sa kanya. Sabi ko nga, ako talaga may kasalanan. Sabi ko naman sa'yo na dito ka na muna sa room natin. Pero bumaba ka pa.
Malumanay na sabi niya sa akin. Gusto kong magalit pero tama naman siya kaya napalabi na lang ako. You're so cute, love. Pangaasar niya pa sa akin. Tigilan mo nga ako. Sige na, ibaba mo na ako at lumabas ka na. Pauwiin mo na rin sila. Utos ko sa kanya. Okay, love, para makapaglaro na tayo. Nakangising sabi niya sa akin. Sige, mang-asar ka pa. Napipikon na ako dahil napahiya ako. Relax, love. Baliwala lang yun sa kanila. Naintindihan nila yun. Huwag mo silang imbitahin sa binyag ng anak natin at hindi na talaga ako magluluto ng ulam para dalhin sa pulis station. Parang bata na sabi ko sa kanya pero tumawa lang siya bago lumabas. Humiga na lang ako para magpahinga. Hinimas kong tiyan ko. Salamat mga anak ko dahil naging matapang din kayo. Kahit natatakot na si mami kanina, naging kalmado lang kayo dyan sa loob. Kausap ko sa mga anak kong nasa loob ng tiyan ko. At higit sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Sisiguraduhin ko magbabayad si Albert sa ginawa niyang ito. Kinuha kong phone ko at mabilis ko siyang tinawagan. Ang sama mo, wala kang kasing sama, sigaw ko sa kanya. Sorry Eunice, pero ngayon nahawak ko ng sinasabi mong laban sa akin na hindi nakataguguluhin pa. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Pasalamat ka dahil walang nangyari sa amin ng mga anak ko. Dahil kung meron, hindi kita mapapatawad. Pinatunayan mo lang sa akin ngayon kung gaano kakasamat ka walang kwenta. Kaya siguro hindi kita nagawang magustuhan dahil lang Diyos na mismong gumawa ng paraan para ilayo ako sa'yo. Galit na saad ko sa kanya. Eunice. Sambit niya sa pangalan ko, mabilis kong pinatay ang tawag. Pinapakalma ko talaga ang sarili ko dahil galit ako sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Eman, kaya nagbukas ako ng social media ko. Kumalabog na malakas ang dibdib ko nang makita kong post ni Harold. Napatakip ako ng bibig ko dahil hindi ako nagkakamali. Pinagmasdan ko ito ng mabuti. Ngayon ko napagtanto ang lahat, kailangan ko itong sabihin kay Eman. Pero gusto ko na kaming dalawa lang ang mag-uusap kaya hihintayin ko na lang na umakyat dito siya sa silid namin. Walang dapat makaalam tungkol sa bagay na ito. Eman's POV. Galit ako at halos hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko pero mabuti na lang dahil nandyan ang asawa ko para pakalmahin ako. She's so cute dahil alam kong nahiya siya sa mga kasamahan ko. Sige chief, alis na po kami para naman maituloy niyo na yung... Mabuti pa nga para makarami-rami. Pabirong sabi ko sa kanya, ikaw na talagang idol ko chief. Basta wag mo akong kakalimutan sa binyag ha, para naman makakain ako ng Shanghai. Pabiro pang sabi ng isa sa mga kasamahan ko. Paano ba yan? Ayaw kayong imbitahan ng asawa ko. Pabirong sabi ko sa kanila. Kayo kasi sana umalis na lang tayo kanina. Saad pa ng isa. Pasensya na kayo, ganun lang kami maglambingan ng asawa ko. Sige na, ingat kayo sa pag-uwi. Saad ko sa kanila. Sige chief, tawag na lang po kayo kapag may problema. O sige, salamat. Nang makaalis na sila'y kaagad akong pumasok sa office ko para tingnan ang footage sa room namin. Oo, may hidden camera ako nilagay doon para kahit nawala ko, alam ko kapag may pumapasok doon. Nireview ko ito at nakita kong pumasok ang mga tauhan ni Albert. Nakatutok lang ako sa monitor habang patuloy na pinapanood ang mga nangyari kanina. Kumunot ang noo ko dahil bigla na lang nilang binuksan ang mini drawer at may kinuhang USB. Nagtataka ako dahil wala naman akong USB na nilagay doon. At nagtaka pa ako dahil nang makuha nila ito'y mabilis na silang umalis. Anong meron sa USB? May alam kayang asawa ko na hindi ko alam? Tanong ko sa sarili ko. Pinanood ko rin ang mga nangyari noong hinatid ko si Eunice sa room namin. Noong makalabas na ako'y una niyang binuksan ng mini drawer at para bang may hinahanap siya. Mabilis akong lumabas sa office ko dito sa bahay at pinuntahan ko ang asawa ko sa room namin. Pagpasok ko'y nakatutok ito sa phone niya. Love, tawag ko sa kanya. Nakauwi na ba sila? Tanong niya sa akin. Oo, kanina pa love. May tatanong sana ako sa'yo. Sabi ko sa kanya at umupo ako sa tabi niya. Ano yun, Chiefy? Sagot niya sa akin. Sa'yo ba yung USB na kinuha nila? Nakita ko nagulat siya. Hindi niya siguro inaasahan itatanong ko to sa kanya. Chiefy, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo kagad. Sorry po kung naglihim ako sa'yo, kaya na walang ebidensya na dapat ay magagamit mo. Naiiyak na sagot niya sa akin. Ebidensya? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Oo, ebidensya. Nakuha ko noong nagtatrabaho ako sa company niya.
Hindi ko alam na kukunin niya ito sa akin. Sorry, Chiefy, nang dahil sa katangahan ko'y nakuha pa ito sa atin. Love, it's okay. Makakahanap pa tayo ng paraan para makakuha ng ebidensya. Ang mahalaga ay ligtas kayo ng mga anak natin. Nakakapanghinayang, pero ano pa nga bang magagawa ko? Mas pipiliin kong ibigay sa kanilang ebidensya kaysa masaktan ng asawa ko. Wala nang iba pang mas mahalaga sa akin kung hindi sila ng magiging anak ko. Mas lumapit ako sa kanya sabay yakap dahil umiiyak na siya. Chiefy, I'm sorry, humihikbing sabi niya. It's okay, love. Thankful pa rin ako dahil walang nangyari sa inyo. Hayaan mo na lang yun. Gusto kong iparamdam sa kanya na okay lang ang lahat. Chiefy, may sasabihin ako sa'yo. Nahanap ko ng ate ni Harold. Nandoon siya sa bahay ni Albert. Pagbibigay alam niya sa akin. Talaga, love? Panigurado ko na tanong sa kanya. Hindi ako nagkakamali, Chiefy. Kaya pala parang pamilyar sa akin ang babaeng yun dahil siya palang ate ni Harold. Nakatakip ang mukha niya, tanging mga mata lang ang nakikita ko. Chiefy, tulungan natin siya. Kailangan natin siyang iligtas doon. Baka ano pang gawin sa kanya ni Albert? Aniya sa akin. Gagawin natin, love. Pero kailangan muna natin gumawa ng maayos na plano para ma-rescue natin siya ng maayos, sabi ko sa asawa ko. Salamat, Chiefy. Kung ano sa tingin mo makakabuti, yun ang gawin natin. Huwag kang ma-stress dahil ipinapangako kong aalisin ko siya sa lugar na yon. Pangako ko sa asawa ko. Alam kong hindi ito magiging madali pero hindi ako susukot, hindi ko hahayaan na patuloy nilang sirain ang kinabukasan ng mga kabataan. Kailangan ko nang kausapin ang daddy ko. Hindi na siya pwedeng manahimik na lang. Malalim ng gabi't mahimbing na natutulog ang asawa ko. Pero eto ako't hindi dalawin ng antok. Uminom ako ng alak para sana makatulong sa akin na makatulog pero wala dahil gising na gising pa rin ang diwa ko. Iniisip ko pa rin kung paano ko ba tutulungan sila Harold. Malaking utang na loob ko sa kanila kaya kailangan kong gawin ang lahat para maibalik sa kanilang kapatid niya. Chiefy, hindi ka pa ba inaantok? Tama na yan at matulog ka na, sabi sa akin ng asawa ko dahil nagising pala to. Sorry love, nagising pa kita. Ubusin ko lang ito, saad ko sa kanya. Huwag ka masyadong mag-isip at magmadali, Chiefy. Alam kong iniisip mo na naman ang mga nangyari. Pero maniwala ka sa akin, magiging okay din ang lahat. Matulog ka na dahil may pasok ka pa bukas sa trabaho mo. Ngumiti ako sa kanya at mabilis akong pumasok sa banyo para maligot mag-toothbrush din ako. Ayaw kong tumabi sa asawa ko na may amoy alak ako. Humiga ako sa tabi niya at natulog ako nakayakap siya. Chiefy, wake up na po. First day mo ulit sa work. 2 minutes love, sagot ko sa asawa ko kahit na narinig ko siya. Okay, after 2 minutes bumangon ka na. Dumilat na ako at nakita ko siyang tumayo. Pumasok siya sa closet at paglabas niya ay dala na niya ang uniform ko. I miss this kind of feeling, lalo ng pag-aasikaso sa akin ng asawa ko. Tuwing ginagawa niya ito'y talagang feeling ko blessed ako. Good morning love, and also to my babies, nakangiting sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Chiefy ko, excited ka na bang pumasok ulit sa trabaho mo? Nakangiti na tanong niya sa akin. Medyo love, bakit naman medyo lang? Tanong niya sa akin habang nakanguso. Kasi may iwan ka dito at natatakot ako na kapag wala ko ay. Shh, huwag kang mag-isip ng ganyan. Magiging okay lang kami. Gusto kong gawin mo yung nagpapasaya sa'yo. Simula noon hanggang ngayon ay alam kong mahal mong trabaho mo. Naniniwala ko na kaya mo kaming alagaan kahit na nagtatrabaho ka. Nakangiti siya habang sinasabi niya ito sa akin. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Wala na akong mahihiling pa kung hindi ang makasama siya at mahalin siya. Kinabig ko siya at hinalikan ng banayad sa labi. Love, baka pwedeng, alam mo na, pampagood luck sa akin bago ko pumasok sa work. Pabirong sabi ko sa kanya. Pwede naman po, Chiefy ko, nakangiting sagot niya sa akin. Dahil sa sinabi niya ay wala na akong sinayang na panahon. At pinagsaluhan namin ng isang mainit na tagpo. Gustuhin ko mang humirit pa pero alam ko nang malilate na ako. Love, tawag ka kapag may problema. Opo, Chiefy ko. Huwag mo kaming alalahanin. Tatawag ako kapag may kailangan ako. Ingat ka sa work mo ha at mag-enjoy ka lang doon. Saad niya sa akin. Hinalikan ko muna siya bago ako sumakay sa kotse ko. Kumaway siya sa akin kaya ngumiti ako. Nag-aalala man ay mas pinili ko nang pumasok sa trabaho. Gusto ko nang matapos ito dahil pakaramdam ko ay sa akin nagsimula ang lahat ng ito.
Mainit ang pag-welcome sa akin ng mga kasamahan ko. Nang sumapit ang tanghalian ay pumunta ako sa company ng daddy ko dahil sa pinatawag niya ako. Mas mabuti na rin dahil kailangan ko rin talaga siyang makausap. Bakit niya ako pinapunta dito? Tanong ko sa kanya. Here, aniya sabay bigay sa akin ng isang USB. What is this? Tanong ko sa kanya. Sana makatulong sa iyo anak. Patawarin mo sana si daddy kung hindi kita naalagaan. Marami akong pagkukulang sa iyo kaya hayaan mo sana akong makabawi. Wait dad, tumatawag ang asawa ko. Putol ko sa sasabihin ni daddy. Alam kong importante ang mga sinasabi niya pero mas importante ang asawa ko. Hello love? Sagot ko sa phone ko. What happened anak? Tanong sa akin ni daddy dahil nabitawan kong phone ko. Ang asawa ko dad. Mabilis akong lumabas sa office niya at hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni daddy. Kabado ako pero pilit kong pinapakalma sarili ko. Makarating lang ako kagad sa asawa ko. Kung pwede ko lang paliparin ang kotse ko ay ginawa ko na. Love, hindi ko na nagawang ayusin ang pagpark sa kotse ko dahil sobrang nagmamadali ako. Patakbo akong pumasok sa loob ng ospital. Kaagad akong dumiretso sa emergency room. Dahil nakatanggap ako ng tawag na isinugod ang asawa ko dito. Ang buong akala ko pa'y kanina si Eunice ang tumatawag sa akin pero si Manang pala. Anong nangyari sa asawa ko Manang? Tanong ko sa kanya. May kinuha lang ako sa kusina at pagbalik ko nakita ko na siya lang nagtatalo ni Isa May hanggang sa tinulak siya ni Isa May sa hagdanan. Umiiyak na sagot sa akin ni Manang. Shit, mapapatay ko siya. Galit na sigaw ko. Kamusta mga anak ko? Ang asawa ko Manang. Kararating lang namin at nasa loob pa sila. Hindi pa lumalabas ang doktor pero dinugo siya kanina. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Ikaw po bang asawa ng pasyente sir? Magalang na tanong sa akin ng doktor. How is my wife, Doc? Kailangan na nating ilabas ang mga bata. Sagot niya sa akin. Pero kaka 7 months pa lang nila, Doc. Ilalabas natin sila as a premature babies. Dahil kung hindi natin ito gagawin ay baka silang tatlo nang mawala sa'yo. At kapag pinatagal pa natin ay baka hindi na sila makasurvive. Sagot niya sa akin. Mabubuhay bang mga anak ko? Yan ang hindi ko matitiyak sa'yo sir. Gagawin namin ang trabaho namin at sisikapin namin na maging ligtas silang tatlo. Pero gusto ko po na maging bukas kayo sa possibility na baka hindi kayanin ng mga babies. 50-50 ang chance ng mga premature babies na mabuhay. Gawin niyo pong lahat. Iligtas niyo pong mag-ina ko. Bumalik sa loob ng emergency room ang doktor habang ako nakaupo sa upuan. Mabilis kong kinuha ang phone ko, tinawagan kong stepmother ko. Dahil hindi ko na makontak si Isa May. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, hindi ko mapapatawad ang anak mo. At baka mapatay ko pa siya. Sigaw ko sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Kumalma ka lang anak. Saad sa akin ni Manang. Hindi ko kayang maging kalmado Manang. Nasa panganib ang mag-ina ko at wala na naman akong nagawa. Wala akong silbi dahil palagi na lang akong ganito. Umiiyak na saad ko kay Manang. Huwag mong sabihin yan anak. Hindi mo ito kagustuhan. Sadyang may mga tao lang talagang masama. Pero bakit kailangan pang asawa ko Manang? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Yan ang hindi ko masasagot anak. Niyakap ako ni Manang habang pareho kaming umiiyak. Dumating sila Mikaela at galit na galit siya sa akin. Kahit stepsister mo pang babae na yon, ipapakulong ko siya. Sana hindi na lang bumalik si Eunice sa'yo dahil lagi na lang siyang nahihirapan. Lagi na lang siyang nasasaktan at hindi niya ito deserve. Sad sa akin ni Mikaela. Baby, don't say that. Hindi naman kagustuhan ni Emma na mapunta sa ganitong sitwasyon si Eunice. Pagtatanggol sa akin ng kaibigan kong si Leroy. Sapula ko sa bawat salitang binitawan ni Mikaela. Dahil tama siya, ako ang dahilan ng lahat ng paghihirap ng asawa ko. Dahil wala akong kwentang asawa, kaya palagi siyang nahihirapan. Kaya parang mas gusto ko na lang na mawala sa mundo para maging tahimik na ang buhay ng asawa ko. Yumuko na lang ako tahimik na umiiyak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang doktor kaya hindi ko alam ang nangyayari sa mag-ina ko. Hanggang sa biglang lumabas ang isang nurse at pinasok ako sa loob. Pagpasok ko yung nakahigang asawa ko at unconscious siya. Mabilis akong lumapit sa kanya, hinalikan ko siya sa noo. Love, mahal na mahal ko kayo. Patawarin mo ko dahil wala na naman akong nagawa para sa'yo. Lumaban kayo para sa akin, pakiusap. Bulong ko sa kanya. Wala akong maintindihan sa mga nangyayari, bastang alam ko ay nailabas ng isa sa mga anak ko. Bungo sa mga luha ko nang makita ko to. Sobrang liit niya. Kaagad itong inasikaso at sumunod ang isa ko pang anak.
Nakahinga ako ng maluwag dahil ligtas silang dalawa. Mabilis ang bawat kilos ng mga nandito. Ang buong akala ko'y makakahinga na ako ng maluwag pero kailangan pang sumailalim sa iba't ibang test ang asawa ko dahil naapektuhan ng bandang ulo niya dahil ang sabi ni Manang sa mga doktor ay tumama ito sa sahig. Love, magiging okay ang lahat. Mahal na mahal kita. Sabi ko sa kanya bago ako lumabas. Kaagad akong dumiretso sa mga anak ko. Awang-awa ako dahil nasa loob sila ng incubator. Hindi ko kayang makita ang mga anak kong nahihirapan. Lalo na't hindi pa tiyak kung mabubuhay sila. Malaki ang chance na masawi sila pero hindi ko ito pwedeng isipin dahil ayoko na may mangyari sa kanila. Lumaban kayo mga anak ko. Huwag niyo kaming iwan ng mami niyo. Mahal na mahal ko kayo't kaya sana lumaban kayo. Gusto ko kayong hawakan na talagaan. Kausap ko sa kanila habang nakatanaw ako sa kanila. Magiging maayos ang lahat bro. Malakas sila at alam ko na lalaban sila para sa'yo. Sad sa akin ni Leroy. Buong buhay ko ngayon ako sinubok bro. Takot na takot ako dahil alam ko na malaki ang posibilidad na iwan nila ako. Pati ang asawa ko hindi pa alam kung anong kalagayan niya dahil nilabas mo ng anak namin. Hindi ka nila iiwan bro. Magpakatatag ka para sa mag-ina mo. Ganito rin si Eunice noong naaksidente ka pero nilakasan niyang loob niya at ang pananalig niya. Kaya sana ganun ka rin dahil hindi nila gugustuhin na makita kang nahihirapan. Sad pa sa akin ng kaibigan ko. Dahil sa narinig ko mula sa kaibigan ko, naisip ko na tama siya. Hindi dapat ako mawala ng pag-asa. May oras lang ang pagdalaw sa mga anak ko, kaya bumalik na ako sa asawa ko na hanggang ngayon ay tulog pa rin. Dumating si Daddy kasamang asawa niya. Eman, patawarin mo si Isa May. Alam ko na hindi niya sinasadyang nangyari. Umiyak na sabi niya sa akin. Patawarin? Naririnig niyo bang sinasabi niyo? Nasa loob ang asawa ko at nag-aagaw buhay ang mga anak ko. Tapos sasabihin niyo sa akin na patawarin ko siya? Hindi ko siya hayaan na maging masaya sa buhay niya habang nagdurusa ako at nahihirapan na mag-ina ko. Kaya isuko niyo na siya bago pa akong tumugi sa kanya at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kapatid mo pa rin siya, ani niya sa akin. That's bullshit. Tinuring ko siyang kapatid pero hindi ko siya kapatid. Sigaw ko sa kanya. Man, maawa ka sa kanya. Naawa rin ba siya sa mag-ina ko? Simula pa lang noon ay ginugulo na niyang relasyon namin ni Eunice. Pero hinayaan ko siya at inintindi ko siya dahil nga sa kapatid ang turing ko sa kanya. Pero eto, hindi ko kayang palampasin na lang ito. Tahimik lang ang daddy ko at wala siyang sinasabi. Hanggang sa nagpaalam na siya sa akin dahil aalis na sila. Nagulat pa ako dahil biglang dumating si Albert. Sa sobrang galit ko'y sinuntok ko siya. Hindi lang isa kundi 3 beses. Tumigil lang ako dahil inaawat na kami ni Leroy. May gana ka pang pumunta ditong hayop ka. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba na naghihirap ako? Di ba itong gusto mo? Galit na sigaw ko sa kanya. Hindi ikaw ang pinunta ko dito, kundi si Eunice. Ang kapal na mukha mo. Albert, umalis ka na. Utos sa kanya ni Leroy. Gusto ko lang naman. Umalis ka na dahil hindi ka kailangan ni Eunice dito. Pagtatabi sa kanya ni Micaela. Babalik ako. Subukan mo pang bumalik dahil pasasabugin kong bungo mo. Pagbabanta ako sa kanya. Alam ko na mali na magbanta ako, lalo na't alagad ako ng batas pero isa rin akong asawa at hindi ko hahayaan na maging parte siya ng buhay ng asawa ko. Hindi ko hahayaan na makalapit pa siya sa amin. Naglalakad pa palapit sa amin ng doktor kaya kinalma ko sarili ko. Thank God dahil good na lahat ng test ni Mrs. Borax. Hintayin na lang natin ang paggising niya. Ang mga babies naman ay mahinang pulso nila, lalo na baby girl niyo. Pagbibigay alam sa akin ng doktor. Gawin niyo pong lahat ng pwedeng gawin para lumakas ang mga anak ko. May mga ipiniliwanag pa sa akin ng doktor. Pagkatapos ay umalis na siya. Nilipat na rin nila sa recovery room ang asawa ko. Habang nag-request ako ng security para sa mga anak ko. Mahirap na dahil baka may biglang pumasok at may balak pa sa kanilang masama ang mga kaaway ko. Nakaupo ako sa tabi ng asawa ko ngayon at hinihintay ko siyang magising. Love, gumising ka na. Kailangan tayo ng kambal ngayon. Kailangan nilang mami nila. Umiiyak na kausap ko sa asawa ko na hanggang ngayon ay unconscious pa rin. Anong mangyayari kay Eunice matapos ang nangyari sa kanya dahil kay Isa May? Anong gagawin ni Eman kapag nakita niya si Isa May? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.